Dominant Protector. Credit to the author. 5,341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang bawat halimaw na nasa yugto ng nascent soul ay isang estratehikong hadlang para sa kani-kanilang mga sekta. Kapag ang kanilang lakas ay nakapagtala ng tagumpay, hindi lamang sila makikinabang, kundi pati na rin ang katayuan ng buong sekta ay tataas din. Kung si Jomar ay magiging isang maalamat na nilalang tulad ng dakilang emperador, ang sekta ng Green Cloud ng North Island ay makakabalik sa pinakamaluwalhating panahon nito. Ang ambisyon ni Jomar ay hindi isang bagay na kayang intindihin ng isang ordinaryong tao. Ito ang kanyang paniniwala sa buhay, at para dito, gagawin niya ang lahat. Matandang ninuno, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Naubusan na ng ideya si Dustin matapos ang sunod-sunod na pagbangga sa pader. Siyempre, alam din niya na hindi niya kailangang magkaroon ng masyadong maraming ideya sa harap ni Jomar. Sa madaling salita, kahit ano pa ang sabihin ni Jomar, kailangan niya lang itong gawin. Bumulong sandali si Jomar sa sarili, saka ikinumpas ang kamay. Huwag na natin siyang pakialaman sa ngayon. Maliit na bagay lang ang lahat ng iba pa. Ang orihinal na pamamaraan ng martial arts ang pinakamahalaga. Hayaan mo muna siyang magsulat. Kapag tapos na siya, hahanap ako ng dahilan para patayin siya. Ako, ang Grand Elder ng sekta ng Green Cloud sa North Island, ay sapat na. Hindi na kailangan ng isa pang Taego Great Uncle Master. Madali lang yan. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Pagdating ng panahon, kailangan lang nating gumawa ng resulta ng investigasyon at tawagin siyang isang manloloko. Pagkatapos, maaari na natin siyang patayin ng may makatwirang dahilan. Walang sino man ang maaaring magsabi ng kahit ano. Tumanggaw si Dustin. Hanggat patay si Terence, hindi ba't nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol sina Amara at Aliyah? Ilang araw na lang ang natitira. May pasensya pa rin siya. Lumipas ang oras, at si Amara at ang iba pa ay nakatuon sa kanilang pagsasanay. Si Terence naman ay naglalaan din ng oras para magsulat ng ilang sining at kasanayan maliban sa kanyang asensya at espiritu. Siyempre, alam ni Terence na hinihintay ito ni Dustin at ng Grand Elder sa likuran niya. Kapag naisulat na lahat ang sining ng practitioner, wala na siyang silbi sa mga ito, at magiging aso na lang siya kapag namatay ang kuneho. Gayunpaman, hindi ito sinasadyang itago ni Terence. Tutal, hindi lang ito para makita ni Dustin at ng Grand Elder. Kung sinasadya niyang hindi ito isama o isulat ng mali, ang buong disipulo ng paaralang Chindian sa North Island ay masasaktan, at ang iba ay magiging inosente. Siyempre, dahil nang ahas si Terence na gawin ito, nagawa na niya ang mga kinakailangang plano. Hindi siya tanga. Sinanay niya ang kanyang espiritu, isinulat ang sining ng kanyang practitioner, at bukod doon, ginugol ni Terence ang kanyang mga araw sa pagsasaliksik ng kamay. Ito na ngayon ang kanyang pinakamahalagang teknik sa espiritu ng asensya, ngunit napagtanto niya ang isang nakakahiyang katotohanan, ang kanyang kamay ay mukhang malakas, ngunit sa totoo lang ay wala itong silbi. Ginamit ng matandang sekta ng West Mountain ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa upang alisin ang espiritu at mag-iwan ng isang buong katawan para makagawa siya ng lahat ng uri ng mga puppet. Para naman sa siyam na bagong silang, inilabas nito ang espiritu para lumunin ang espiritu, ngunit ano ang magagawa ni Terence? Una sa lahat, wala siyang balak na lumunin ang sinaunang espiritu. Pangalawa, hindi niya pipinuhin ang kanyang katawan upang maging isang puppet. Kapag nailabas na ang sinaunang espiritu, natural itong babalik sa katawan. Tila wala itong praktikal na gamit maliban sa pananakot sa mga tao tulad ng kung paano niya ito ginamit laban kay Janfeng. Nagsimulang lumipad ang imahinasyon ni Terence, ano kaya ang mangyayari kung pagsamahin niya ang Jade Space at ang kamay na Soul Catcher? Isang bagay ang sigurado, ang espasyong Jade ay maaaring mag-imbak ng kaluluwa ng isang tao, ngunit may isang pangunahing kondisyon, ang tao ay dapat magkaroon ng sapat na tiwala kay Terence. Kahit papaano, kailangan nilang magkaroon ng relasyong may hangganan tulad ni Yubi. Bukod doon, imposible ito. Kahit gustuhin ni Terence, hindi niya magawa. Ang kondisyon ay kailangang magtiwala sa kanya ang tao at kusang loob na sumunod sa kanya. Pero paano kung hindi ito kusang loob?
Ngayong nasa kanya na ang kamay, kaya nang pilitin ni Terence ang mga espiritu ng mga tao papasok sa Jade Space. Ang mga espiritu ay hindi mga nabubuhay na bagay, at kahit ayaw nila, maaari pa rin silang pilitin papasok sa Jade Space. Kapag nakulong na ang espiritu sa espasyo ng Jade, si Terence na ang mamamahala. Maliban na lang kung pumayag si Terence, kahit hindi niya ito mawasak, maaari niya itong ikulong habang buhay hanggang sa hindi na ito makalaban. Bagamat ang pagkulong at paglalamon ay dalawang magkaibang bagay, walang pagkakaiba sa epekto ng mga ito sa kalaban. Sa ganitong paraan, ang kamay na kumukuha ng kaluluwa ay umunlad at naging sinaunang espiritu na nakakulong mula sa kawalan. Isa itong bagong kakaibang kasanayan. Tuwang-tuwa si Terence sa ideyang ito, ngunit walang sino man ang maaari niyang subukan. Lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Amara at ng iba pa, at papasok sila sa espasyo ng Jade kahit wala ang kamay ng tagasalo ng kaluluwa. Isa pa, walang sino man ang maaaring basta na lamang makapasok dito, maliban kay Dustin, na pumupunta upang tingnan ang sitwasyon paminsan-minsan. Dapat ba niyang gamitin ang deputy sect leader na si Chen bilang eksperimento? Sa huli, pinigilan ni Terence ang pag-iisip. Hindi pa siya sapat ang kumpiyansa para harapin ang isang baguhang soul cultivator, at ayaw niyang tuluyang talikuran sila maliban na lang kung iyon ang huling paraan. Hindi maganda kung lalabas ang Grand Elder. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay natapos na ni Terence ang pagsusulat ng mga sining at pamamaraan. Hindi na makapaghintay si Dustin na kunin ito, ngunit hindi siya agad nagkagalit kay Terence. Sa halip, ibinigay niya ang lahat ng sining at pamamaraan ni Terence kay Jomar. Kung may mali man sa mga ito, makumpirma lamang niya ito pagkatapos niyang tingnan ang mga ito ng kanyang bagong silang na ninunong kaluluwa. Hindi naman masama, sapat na yan. Pagkatapos sabihin ito ni Jomar, kinuha niya ang arts na kinopya ni Terence ng practitioner at sinimulan itong pag-aralan ng salita por salita, umaasang may mauunawaan siyang hindi pa niya natutunan noon. Sa kabilang banda, si Dustin ay nasa magandang mood. Agad siyang bumaba ng bundok at nagsimulang mag-ayos. Malinaw niyang sinabi na ang "hindi masama" ni Jomar ay para sa sining ng practitioner, at ang huling bahagi ay para kay Terence. Biglang tumakbo si Reggie paakyat sa bangin dahil sa takot at nagsumbong kay Terence, "Tio Marshall, masama yan. Kakapahayag lang ni Dustin sa publiko na peke ang pagkakakilanlan mo at gagawa siya ng paraan para mapatay ka." Oh! Paano niya inanunsyo? Hindi naman talaga nagpapanik si Terence, sa katunayan, interesado siya sa kung anong klaseng ebidensya ang mayroon ang lalaki para patunayan na isa siyang peking tiyuhin. Sinabi niya na masusing sinuri na ng investigation team ang lahat ng umiiral na listahan ng mga disipulo at talaan ng sekta ng Green Cloud School sa North Island. Walang taong katulad mo, at hindi nila mahanap kahit kaunting bakas mo, kaya sigurado silang peke ang pagkakakilanlan mo. Maliban na lang kung makapagpakita ka ng sapat na matibay na ebidensya, isasara na ang kasong ito, nag-aalalang sabi ni Reggie. Kalahating buwan na niya itong hinahanap, ngunit wala siyang makitang konkretong impormasyon tungkol sa pinuno ng sekta na si Hong. Hindi niya masigurado kung ito ay patay o buhay, kaya't halos iyasan na niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Terence. Kung si Terence ay mapatay ni Dustin, siya ang makakaganti. 5,342. Gusto mo bang patunayan ko ang sarili kong ebidensya? Tumawa si Terence. Mukhang makatuwiran naman. Kung hindi niya mapapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan, wala namang magiging problema ang kabilang panig. Walang basehan yan. Kung mayroon mang ebidensya, hindi ba't ang Green Cloud Parallel Art ang ebidensya? Hindi ba't ang heart cultivation method at martial arts technique na ibinigay mo lang sa kanila ay ebidensya? Ito ang tunay na matibay na ebidensya. Ano ang problema sa pagbuklat-baklat lang ng ilang lumang listahan ng pangalan? Alam ng lahat na hindi kumpleto ang listahan ng pangalan ng mga disipulo at ang mga talaan ng sekta, paano ito maituturing na ebidensya? Galit na sabi ni Reggie. Ang pagpatay sa asno kapag tapos na, wala akong hindi maintindihan. Walang pakialam ang mukha ni Terence, inaasahan na niya ang araw na ito, kaya hindi siya galit. Ang kanyang mentalidad ay parang kagat ng langgam, at kung talagang galit siya, dinudurog niya lang ito hanggang mamatay. Bakit naman siya magagalit? Siyempre, natural lang na walang ganoon kalaking pagkakaiba sa lakas.
Gayunpaman, kung pag-uusapan ang aktwal na katawan, si Dustin at ang mga katulad niya ay para lamang talagang mga langgam sa kanyang paningin. Lolo ni Marshall, hindi lang niya sinasabi yan para sa kasiyahan. May mga taong dadalhin niya rito. Dapat mag-isip ka agad ng paraan. Nang makitang ganito si Terence, natarante si Reggie. Hihintayin ko na lang siyang dumating. Nakulong ako rito at hindi rin ako makakalabas. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Sabi ni Terence. Nawala nang masabi si Reggie. Pakiramdam niya ay mali ang kanyang neteya. Bagamat hindi madaling harapin ang sitwasyong ito, kailangan pa rin niyang mag-isip ng paraan para harapin ito. Ano ang saysay ng pagbasag ng isang sirang palayok? Napapadyak si Reggie sa pagkadismaya, ngunit si Terence ay matigas ang ulo na parang mula. Wala siyang ibang magawa kundi ang magmadaling umalis. Darating na si Dustin kasama ang kanyang mga tauhan, at kung makita nila siyang magsumbong kay Terence, siya ang unang mamamatay. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga tao ay nakarating sa likurang bangin sa isang makapangyarihang paraan. Ang nangunguna ay natural na si Dustin. Sa likuran niya, bukod sa isang grupo ng mga gininto ang elder, mayroon ding isang grupo ng mga disipulong nakaitim na nakasuot ng mga espesyal na damit. Sila ay mga master ng law enforcement hall. Terence, kinumpirma na ng investigation team na hindi ikaw ang Tego Great Uncle Master ng ating Green Cloud Sect. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka nagkunwari na isang Great Uncle Master at palihim na pumasok sa ating Green Cloud Sect? Agresibong sabi ni Dustin. Hindi niya maiwasang mapatingin kina Amara at Aliyah ng ilang beses habang sinasabi niya ito. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Kalmadong tiningnan siya ni Terence, sabi mo na nga bawal mong sabihin kahit kanino, kaya ano ang dapat kong sabihin? Kaya inaamin mo na nagpapanggap ka bilang lolo. Nakangising sabi ni Dustin. Hehe, paano ko aaminin? Ikaw ang nagpasimula ng investigasyon, at ang mga miyembrong lumahok sa investigasyon ay pawang mga tauhan mo. Mula simula hanggang katapusan, ikaw ang may huling desisyon, kaya basta't masaya ka, ayos lang. Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. Nagulat si Dustin, ang reaksyon ni Terence ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kahit si Amara at ang iba pa ay hindi nag-alala. Nanood lang silang lahat ng palabas. Panoorin ang saya. Akala ba ng grupong ito ay nagbibiro lang sila? Bilang isang manloloko, bihira siyang manatiling kalmado matapos mabunyag kahit sa panlabas na anyo lamang. Ngumiti si Dustin na parang nasa kanyang kamay na ang tagumpay. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagutos, lahat ng mga tagapagpatupad ng batas, makinig kayo. Arestuhin ang manlolokong ito na nagpapanggap na lola ng ating sekta. Kung maglalakas loob siyang lumaban, patayin ninyo siya ng walang awa. Dahil doon, pinalibutan ng mga tagapagpatupad ng batas si Terence at ang iba pa. Ang mga elder na may golden core na sumama kay Dustin ay nagbantay sa kani-kanilang posisyon. Dahil sa porma sayon, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagtakas ni Terence, ngunit upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang casualty, magsasanib puwersa sila kung kinakailangan. Malapit nang magsimula ang isang malaking labanan, at parang nasa lalamunan si Reggie. Wala siyang magagawa sa sitwasyong ito, wala man lang siyang masabi, lalo na ang tumulong kay Terence. Nakatingin lang siya. Sigurado ka bang gusto mo akong hulihin? Hindi man lang tumingin si Terence sa mga tao habang nakatitig lang kay Dustin gaya ng dati. Siyempre naman. Nakatingin sa kanya si Dustin na parang patay na. Hindi lang ang Hall of Justice ang nagpadala ng lahat ng kanilang mga masters, kundi mahigit kalahati rin ng mga Golden Core Cultivator ang naruroon. Maliban na lang kung si Terence ay isang bagong silang na halimaw na nasa Soul Old, walang paraan para mabuhay siya. Sige, simulan na natin ang paglilinis ng sekta. Tumanggaw si Terence. Oh, kaya tinanggap mo na ang iyong kapalaran. Nagulat si Dustin. Akala niya ay kahit papaano ay lalaban si Terence ng buong tapang, ngunit hindi niya inaasahan na susuko ito ng ganoon kadali. Tanggapin mo na ba ang kapalaran mo? Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, hindi angkop na sabihin sa akin yan, dahil hindi ako ang taong kailangang linisin. Kasabay nito, isang di nakikitang higanteng kamay ang biglang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Dustin. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gumanti bago ang buong primordial spirit niya ay kinuha palabas at ikinulong sa Jade Space.
Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang kalahating segundo. Bago pa man mapagtanto ng sino man ang nangyari, nakita nila si Dustin na biglang bumagsak sa lupa na walang buhay ang mga mata. Hindi siya gumalaw, na parang kinuha ang kanyang kaluluwa. Leader ng sekta na si Chen. Mabilis siyang pinalibutan ng ilang elder sa gininto ang core stage na mas malapit sa kanya. Gayunpaman, kahit anong sigaw nila, wala itong saysay. Nawala na ni Dustin ang kanyang sinaunang espiritu at ang kanyang katawan ay naging isang gulay. Sa pagkakataong ito, lahat ay nagulat, kasama na ang mga elder ng Golden Core. Napaatras silang lahat at gulat na tumingin kay Terence. Hindi nila alam ang ginawa ni Terence, ngunit isang bagay ang sigurado ang paglabas ni Dustin ay kagagawan ni Terence. Sa kanilang mga puso, si Terence, ang sinaunang martial tiyuhin na ito, ay walang gaanong kabuluhan. Kung tutuusin, sa unang tingin, mukha siyang isang simpleng Foundation Peak Master. Sino ang mag-aakala na ang isang Foundation Peak Master ay kayang alagaan si Dustin ng ganoon kadali? Bagamat malayo sa pagiging namumukod-tangi si Dustin, ang pangalawang pinuno ng sekta, isa pa rin siyang master sa intermediate stage ng Golden Core Realm. Iilan lamang ang mga tao sa sekta na maaaring talunin siya. Bukod sa Grand Elder na si Jomar, kahit ang pinakamalakas na master sa Perfected Golden Core Realm, si Zijin Hong, ang pinuno ng sekta na si Hong, ay hindi kayang talunin si Dustin ng ganoon kadali. Lubos na binago ng hakbang ni Terence ang pag-unawa ng lahat sa mundo. May iba pa bang gustong sumubok? Bahagyang ngumiti si Terence habang sinusuri ang mga tao. Lahat ng natangay ng tingin niya ay mabilis na umatras, natatakot na baka matulad sila kay Dustin. 5,343. Marami sa kanila ay direktang nasasakupan ni Dustin, at kung si Dustin ang mag-uutos, lalabanan nila si Terence hanggang kamatayan gaano man ito kalakas. Ngunit ang problema ay kahit ang kanilang pinuno, si Dustin, ay wala na. Ano ang magagawa nila kung walang pinuno? Ang kamay ni Terence na nangaagaw ng kaluluwa ay isang bagay na hindi pa nila nakikita o naririnig noon. Ang mga tao ay palaging natatakot sa hindi alam, at maging ang mga Golden Core Masters na tulad nila ay hindi naiiba. Sa sandaling ito, si Reggie, nagulat din, ang unang nag-react. Tumikim siya at sinabing, makinig kayong lahat sa akin. Nakita na ninyong lahat ang orihinal na bersyon ng Clear Sky Heart Formula. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin kung ito ay totoo o peke. Hindi pa katagalan, kinuha ng Deputy Sect Leader na si Chen ang orihinal na bersyon ng martial arts technique mula sa Martial Grand Uncle. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay dinala niya ito sa Grand Elder para tingnan. Kung ito ay totoo o peke, sa palagay ko ay matagal na itong inanunsyo sa publiko. Ngunit ngayon, wala pa siyang sinasabi tungkol dito. Ano ang ibig sabihin nito? Natahimik ang lahat. Hindi na kailangang sabihin pa ito ni Reggie sa kanila. Alam na alam nila kung totoo ito o hindi. Gayunpaman, ang kapalaran ng isang tao ay nakabatay sa kanyang mga kilos. Wala silang ibang magagawa kundi sundin si Dustin. Malinaw na ang katotohanan. Kung ang martial tiyuhin na nagbigay sa akin ng napakaraming orihinal na paraan ng mental cultivation at martial skills ay peke pa rin, sa palagay ko ay wala ng totoo sa mundong ito, sabi ni Reggie sa malalim na boses. Kailangan niya ng maraming lakas ng loob para sabihin ang mga salitang ito sa harap ng lahat. Kung magising si Dustin o kung ang balita ay makarating sa pandinig ng Grand Elder, tiyak na hindi maganda ang magiging kahinatnan niya. Gayunpaman, ang mahimalang pagganap ni Terence ay nagbigay sa kanya ng sapat na kumpiyansa. Palagi siyang maingat, ngunit pagdating sa pagtaya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sumugal ng todo. Natigilan ang lahat. Hindi naman sa ayaw nilang sumagot, pero hindi talaga sila nang ahas na gawin iyon sa harap ni Terence. Si Dustin ay isang magandang halimbawa, napakataas ng panganib. Lahat, mangyaring maghiwa-hiwalay. Sabi ni Reggie. Nagtinginan ang lahat. Sa huli, tahimik na lamang nilang nagawang buhatin si Dustin at umalis ng sunod-sunod. Kung pag-uusapan ng lakas at katayuan, malayong maging si Reggie ang pinakamataas na ranggong tao na naruroon. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ang may pinakamataas na awtoridad. Lahat ng ito ay dahil pinili niya ang tamang panig. Pagkalabas ng bangin, nagtinginan ang ilan sa mga nakatataas mula sa pangkat ni Chen at binuhat si Dustin paakyat ng bundok.
Walang nakakaalam ng pinagmulan ni Terence, at ang tanging makakalutas sa sitwasyong ito ay ang Grand Elder. Nang buhati ng lahat si Dustin papunta sa tuktok ng bundok, pinag-aaralan pa rin ni Jomar ang sining ng practitioner. Katatapos lang magsulat ni Terence. Tuwang-tuwa siya dahil napagtanto niyang ito nga ang inaasahan niya. Hindi siya agad naiahon sa pagkukumpara sa kanilang dalawa, ngunit sapat na ito para lalong mapalalim ang kanyang pag-unawa at pananaw sa sining ng practitioner, at malaki ang nakinabang sa kanya. Nang maramdaman ang paggalaw sa labas, kumunat ang noo ni Jomar nang hindi man lang itinataas ang kanyang ulo. Sabi ko na dati, kaya mong ayusin ang mga bagay sa ibaba ng mag-isa. Hindi mo kailangang iulat ang lahat sa akin. Hindi maiwasan ang lahat na magtinginan. Nilabag nila ang mga patakaran dahil padalos-dalos silang lumapit ng walang pahintulot ng Grand Elder. Espesyal lang talaga ang sitwasyon ngayon, kaya wala silang ibang magawa kundi gawin ito. Sa oras na ito, nang marinig ang mga sinabi ni Jomar, bigla silang naligay sa isang problema. Naglalakad ba siya? Hindi pa rin umaalis. Habang nag-aalangan ang lahat, sa wakas ay napagtanto ni Jomar na may mali. Isang figure ang agad na lumabas mula sa silid at lumitaw sa harap ni Dustin, na hindi alam ang buhay at kamatayan. Matapos maingat na suriin si Dustin, biglang namutla si Jomar sa takot. Isa siyang marangal na bagong silang na halimaw na may edad ng kaluluwa, ngunit hindi niya talaga masabi kung ano ang nangyari kay Dustin. Malabo lamang niyang naramdaman na tila nawala na ng kabilang panig ang kanyang sinaunang espiritu. Gayunpaman, paanong hindi magkakaroon ng sinaunang espiritu ang isang tao? Ano nga ba ang nangyari? Sabihin mo sa akin ng paisa-isa. Huwag kang makaligtaan kahit isang salita. Napakapangit ng mukha ni Jomar. Nahulaan niya na kagagawan ito ni Terence, pero hindi niya inakalang magkakaroon pala ng ganoong pamamaraan si Terence. Matapos makinig sa mga paglalarawan ng mga gininto ang ehekutibo ng core stage na ito, ang mukha ni Jomar ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Nagsalita siya ng maraming walang kwentang kalokohan. Sa huli, ang grupong ito ng mga tao ay walang ideya kung ano ang nangyari kay Dustin. Dahil biglaan ang nangyari, hindi nila tumpak na naramdaman ang hitsura ng kamay na umaagaw ng kaluluwa. Sa madaling salita, isa lang ang masasabi nila. Humiga si Dustin matapos sulyapan ni Terence. Isang Jedan stage master lang ang tiningnan ng isang beses at naging parang patay na tingin, masasabi mo ba ang ganitong kalokohan? Kung talagang nakakatakot ang Terence na yan, hindi siya mabibitag ng isang maliit na one-step to heaven formation. Nagalit ng husto si Jomar. Sinusubukan ng mga taong ito na umiwas sa responsibilidad, tinatawag si Terence na Diyos. Napakawalang kwentang basura. Pakiusap, payapain mo ang iyong galit, Grand Elder. Mabilis na lumuhad ang mga elder sa Golden Core Stage, nanginginig sa takot ang bawat isa sa kanila na parang naglalakad sa manipis na yelo. Galit ng galit pero hindi nawala sa sarili si Jomar. Magulo ang description ng lahat, pero kahit papaano ay masasabi nilang ang mga pamamaraan ni Terence ay lampas sa kayang intindihin ng mga Golden Core Stage Masters na ito. Sa madaling salita, ang kabilang panig ay tiyak na hindi isang purong perpektong kaluluwa ng establishment essence ng foundation. Talagang namaliit niya ito dati. Matapos kumalma si Jomar, tiningnan niya ang walang malay na si Dustin sa sahig at hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Bilang isang bagong silang na halimaw na nasa tuktok ng maliit na Jangho noong sinaunang panahon, si Jomar ay isang primera klaseng nilalang pagdating sa lakas at pananaw. Gayunpaman, wala siyang magawa sa harap ng kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya alam kung anong uri ng masamang panlilinlang ang kinasangkutan ni Dustin. Paano niya ito mailigtas? Kung ibang tao iyon, wala nang pakialam si Jomar kahit na nasa vegetative state sila. Gayunpaman, iba si Dustin. Siya ang kahalili ng pamilyang Chen ng Beidao, na pinaghirapan ni Jomar na pangalagaan. Ang kanyang talento ay nalalante na. Kung kasali rin si Dustin, ang kinabukasan ng pamilyang Chen ng Beidao ay talagang nakababahala. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin tungkol dito? Sumulyap si Jomar sa mga nakatataas na miyembro ng Golden Core na nakaluhod sa lupa. Pagkasabi niya nito, hindi napigilan ng lahat na magtinginan. Mas lalo silang nagulat. Ibig sabihin ba nito ay kahit ang Grand Elder ay hindi kayang iligtas si Dustin?
Sa mapagkumbabang opinyon ng disipulong ito, ang siyang nagtali ng kampana ang dapat magtanggol nito. Ang pangalan ng taong ito ay Luther. Siya ay isang late-stage golden core cultivator at maituturing na pinakamahuhusay na katulong ni Dustin sa mga nakatataas na golden core. Bukod pa rito, si Luther ay may isa pang espesyal na pagkakakilanlan. Siya ang personal na disipulo ni Jomar. Kung hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganito kapadalos-dalos sa harap ni Jomar. Ituloy mo. Sumulyap si Jomar kay Luther at walang pakialam na sinabi. Oo. Nagatubili sandali si Luther bago niya sinabi ang kanyang iniisip. 5,344. Akala ko kahit gaano pa kalakas si Terence, dahil tinatawag siyang Taego Great Uncle Master ng ating Chindian sect, hindi siya maglalakas loob na pahirapan tayo. Kung hindi, totoo man o peke ang kanyang pagkakakilanlan, siya pa rin ang mortal na kaaway ng ating sect. Naniniwala akong malinaw sa kanya ang tungkol dito. Hindi panlilin lang sa sarili ang mga sinabi ni Luther. Tutal, pagkatapos mawala ang pinuno ng sect na si Zijianhong, ang paksayon ng pamilya Chen ay naging pangunahing kapangyarihan na ngayon ng Green Cloud sect ng North Island. Kapag tuluyan na silang nakipaghiwalay sa paksayon ng pamilya Chen, katumbas na ito ng pagdedeklara ng digmaan sa buong Green Cloud sect ng North Island. Walang makakatiis sa mga kahihinatnan nito. Hindi ba't tinalikuran na natin ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging mabait? Sumulyap si Jomar sa kanya. Oo, pero hindi pa natin lubusang natatanggal ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging magiliw. Bagamat lubhang nakababahala ang kalagayan ng deputy sect leader na si Chen, hindi pa siya patay, di ba? Magalang ang tono ni Luther. Ibig mong sabihin, binigyan niya ang sarili niya ng kaunting kalayaan. Bahagyang tumango si Jomar. Medyo nalulula siya sa galit ngayon, pero ngayong kumalma na siya at maingat na pinag-isipan ito, may katuturan na ito. Dahil may kakayahan si Terence na patayin ng halos ganito si Dustin, mas madali para sa kanya na patayin si Dustin kung gugustuhin niya, pero hindi niya ginawa. Halata ang kahulugan nito. Tama iyan. Kung hindi ako mali, ginagawa niya ito para magpadala ng mensahe sa iyo, Panginoon. Sabi ni Luther. Anong mensahe? Tanong ni Jomar. Gusto kanyang makausap, magalang na sabi ni Luther. Kanina lang, hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari, pero ngayong bumalik na siya sa dati niyang katinoan, nakita niya ito ng napakalinaw. Malinaw na ginagamit ni Terence si Dustin bilang pain para pilitin si Jomar, ang dakilang matatanda, na magpakita. Kung magiging maayos ang negosasyon, maaaring maligtas pa rin si Dustin, ngunit kung hindi magiging maayos ang negosasyon o hindi matuloy, natural lamang na hindi maligtas si Dustin. Kawili-wili. Kung gayon sa tingin mo dapat ko ba siyang kausapin? Tumingin si Jomar kay Luther ng may malalim na ekspresyon. Ito. Nagatubili sandali si Luther, sa kamariing sinabi, sa palagay ng disipulong ito, hindi natin dapat pag-usapan ito. Hindi nagsasalita. Hindi ba ibig sabihin noon ay hindi na maliligtas ang East City? Biglang naging matalim ang tingin ni Jomar, halos tumago sa isip ni Luther. Naghihinala siya sa intensyon ng kabilang panig. Totoo na si Luther ay isa sa iilang personal niyang disipulo, ngunit sa kanyang puso, ang kanyang katayuan ay malayong maihahambing kay Dustin. Kahit na isang personal na disipulo, isa lamang siyang tagalabas. Sa kabilang banda, halos lahat ng pag-asa ng pamilyang Chen ay taglay ni Dustin sa North Island. Paano siya maihahambing? Dahil nariyan si Dustin, gaano man kalakas o kahangahangang mga disipulo tulad ni Luther, nakatadhana silang maging mga berdeng dahon lamang. Ngunit kung mamamatay si Dustin, ibang-iba ang magiging usapan para sa kanila. Imposibleng makahanap ng pangalawang Dustin sa pamilyang Chen ng North Island. Dahil sa panghihina ng loob, maaaring maghanap si Jomar ng isang kwalipikadong kahalili sa kanyang mga disipulo, at ang may pinakamalaking pag-asa ay si Luther. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang konsepto ng isang angkan ay mas mahalaga kaysa sa isang guro at disipulo. Ito ay naiiba sa Sky-class Island, ngunit mas katulad ng secular na mundo. Guro, huminahon po kayo. Ang katapatan ng inyong disipulo sa inyo at sa pangalawang pinuno ng sekta na si Chen ay makikita sa langit at lupa.
Gayunpaman, kung titingnan sa mas malawak na larawan, hindi ninyo talaga magagawa iyon ng mag-isa, dahil hahayaan lamang ni Terence na masunod ang gusto niya, nagmamadaling sabi ni Luther. Natahimik sandali si Jomar, at tinitigan lang niya si Luther. Para ipakita na wala siyang pagtataksil, tinitigan lang siya ni Luther sa mata. Kahit na puno ng malamig na pawis ang likod niya, hindi niya inalis ang tingin niya. Sa wakas, lumambot ang tingin ni Jomar. Tumayo ka na at magsalita. Oo. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Luther. Tumayo rin ang iba pang mga nakatataas sa Golden Core stage na sumama sa kanya. Sa huli, napaalis silang lahat dahil sa titig ni Jomar at isang salita mula sa kanya. Sabihin mo sa akin ang mga iniisip mo. Walang pakialam na sabi ni Jomar. Sa opinyon ng iyong disipulo, kapag nakialam ka na, guro, wala nang paraan para mabago ang lahat. Kung hindi ka makikipagkasundo kay Terence at hindi ka aawayin niya, ang unang magdurusa ay ang pangalawang pinuno na si Chen. Kung hindi ka aawayin niya, iisipin ng mga tao na nakumpirma mo na ang kanyang sinaunang pagkakakilanlan bilang tiyuhin guro, at mahihirapan kang baligtarin ang hatol. Pagsusuri ni Luther. Pero kung hindi ako sisipot, hindi ba't magdurusa pa rin ang East District? Kumunat ang noo ni Jomar. Ano man ang mangyari, kailangan niyang siguraduhin walang mangyayari kay Dustin. Kaya, sa tingin ko ay maaari natin siyang kausapin, ngunit hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Dapat kang magpadala ng iba para makipag-usap sa kanya. Ano man ang maging resulta, may puwang pa rin para sa kompromiso. Hindi pa huli ang lahat para magdesisyon matapos nating masubukan ang saloobin ng kabilang panig, mungkahi ni Luther. Bumulong sandali si Jomar sa sarili bago tuluyang nagdesisyon. Sige, kung ganoon ay ipapadala kita para kausapin siya at alamin ang kanyang tunay na kalagayan. Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi mo maaaring saktan ang buhay ni Dustin. Sumusunod ang disipulong ito. Tuwang-tuwa si Luther. Sinoong niya ang panganib na magkaroon ng ganitong mungkahi upang ipaglaban ang magandang pagkakataong ito na makapagtanghal at makapag-ambag. Ano man ang maging resulta, hanggat mahusay ang kanyang pagganap, tiyak na mas mahalaga pa ang kanyang posisyon sa puso ni Jomar. Kung si Dustin ay tunay na hindi na matutubo sa huli, darating ang pagkakataon para sa kanya na makamit ang kanyang dakilang mga ambisyon. Habang nakatingin sa likod ni Luther habang paalis ito sa bundok, bahagyang bumaantong hininga si Jomar. Tiningnan niya ang walang malay na si Dustin sa lupa at mahinang sinabi, sayang at wala siyang apelyido. Pagdating nila sa paakyat na bangin, pinaalis na ni Terence si Reggie para hikayatin ang mga tao. Siya na lang, si Amara, at ang ilan pang iba ang naroon sa paakyat na pormasayo ng langit. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah nang makita niya si Luther. Terence, bro, ang galing mo talagang magkalkula. Anong klaseng banal na kalkulasyon ito? Hanggat hindi tanga ang Grand Elder na iyon, malamang ay magpapadala siya ng isang tao para makipag-usap sa akin. Ang tanging kaibahan lang ay kung sino ang kakausapin niya. Sige, maaari na kayong bumalik at mag-cultivate. Huwag na ninyong pakialaman ang mga kalokohang ito. Ngumiti si Terence habang sinenyasan ang lahat na umalis. Bati ni Disipulo Luther sa nakatatandang tiyuhin. Yumuko ng may kataim-taiman si Luther. Oh! Kaya kinikilala mo ako bilang iyong Marshall Grand Uncle. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Lolo ng martial arts, nagbibiro ka siguro. Hindi pa natukoy kung totoo o peke ang pagkakakilanlan mo, pero mula sa pananaw ng disipulong ito, hanggat may isa sa 10,000 pagkakataon na totoo ang pagkakakilanlan mo, dapat ka ring tretuhin ng disipulong ito bilang tunay na lolo ng martial arts, at hindi maglalakas loob na magpakita ng kahit kaunting kawalang galang, sabi ni Luther, hindi magalang o mayabang. Hehe, marunong ka talagang magsalita. Sinuri siya ni Terence at tinanong, bakit mo ako hinanap? Nandito ako para kay Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta. Maingat na sabi ni Luther. 5,345. Si Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta, ay padalos-dalos at nasaktan ang Grand Elder. Alam ito ng Grand Elder at labis na nagagalit. Napagpasyahan niyang parusahan ng personal ang pangalawang pinuno ng sekta na si Chen. Gayunpaman, hindi pa bumabalik ang pinuno ng sekta na si Hong.
Komplikado ang mga gawain ng sekta at hindi maaaring hawakan ng walang pinuno. Sana ay maging mapagbigay ang Grand Elder at palayain si Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta, para sa kapakanan ng sekta. Hayaan mong humingi siya ng tawad sa iyo ng personal. Ano sa palagay mo? Habang nagsasalita, maingat na pinagmasdan ni Luther ang bawat ekspresyon ni Terence, natatakot na makaligtaan ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ito ba ang intensyon ng Grand Elder? Tiningnan siya ni Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata. Oo. Tumango si Luther. Kung sarili niyang ideya iyon, naniniwala siyang hindi man lang siya kakausapin ng kabilang panig dahil wala itong sisay. Nagulat siya sa reaksyon ni Terence. Dahil ideya niya iyon, bakit hindi siya ang nagsalita? Nawala ng malay si Luther. Hindi sumusunod sa mga patakaran ng lalaking ito. Sa puntong ito, hindi ba dapat malinaw sa kanya na isa siyang mensahero? Hindi ba't mas makabubuting bigyan natin ng kalayaan ang isa't isa? Kailangan ba siyang maging hari sa simula pa lang? Kung talagang ginawa nila iyon, baka wala nang mapapala si Terence. Paano kung magdesisyon ang Grand Elder na talikuran siya? Lolo ng Marshal, sa palagay ng disipulong ito, hindi ka dapat magmadaling makipagkita sa Grand Elder. Bago pa man kayo magkaintindihan ng tahimik, mas nararapat na ang disipulong ito ang mag-asikaso sa mga utos para sa iyo, hindi ba? Sabi ni Luping matapos pakalmayan ang sarili. Kung gusto ng magkabilang panig na umupo at mag-usap, kailangan nilang kumpirmahin kahit papaano na may intensyon ang magkabilang panig na makipagnegosasyon. Kung hindi, kung babaligtarin nila ang usapan kahit hindi sila magkasundo, wala nang saysay ang pag-uusap. Tiningnan siya ni Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata at ngumiti, ang ibig mong sabihin ay makipagnegosasyon muna ako sa iyo, ipapaalam mo ang mga kondisyon sa Grand Elder, at pagkatapos ay hahayaan mo siyang magdesisyon kung tatanggapin niya ito o hindi, at pagkatapos ay lalapit ka sa akin para pag-usapan ang mga kondisyon. Ito ba ang ibig mong sabihin? Ibinuka ni Luther ang kanyang bibig para itama ito, ngunit sa huli, tumango siya. Iyon ang ibig niyang sabihin. Ang pagwawasto ng mga salita ay magpapagaan lamang ng loob, ngunit hindi nito mababago ang diwa. Pinag-isipan na niya ito ng mabuti. Walang silbi ang magsabi ng magagandang salita sa mga taong tulad ni Terence, dahil hindi siya sumusunod sa mga patakaran. May naintindihan ba kayong lahat? Biglang ngumiti si Terence. Ano? Natigilan si Luther. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi para may pabor akong hingin sa iyo. Kundi para may pabor ka sa akin, hindi ba? Ngumisi si Terence, kalmado at kalmado. Ito. Kumunot ang noo ni Luther at sinabi sa malalim na boses, sa katunayan, nakakabahala ang kalagayan ni Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta. Umaasa ang Grand Elder na mapapatawad mo siya at mapalaya. Pero, mula sa iyong pananaw, natatakot akong mas mabuting huwag na lang hayaang may mangyari sa kanya, hindi ba? Hehe. Sa pananaw ko, naglilinis lang ako ng bahay. Masyado kang nag-iisip, walang pakialam na sabi ni Terence. Kung hindi lang dahil sa gawaing ibinigay sa kanya ni Jomar, ayaw talagang manatili rito ni Luther at mag-aksaya ng hininga. Walang kamalayan o sinseridad ang lalaking ito para makipagnegosasyon. Para siyang isang manggugulo na hindi kayang ilagay sa karayom o matalsikan ng tubig. Ano ba naman ang pag-uusapan nila? Maaari kayang balak talaga ng Marshall Grand Uncle na itapon ang lahat ng pagpapanggap na mabait sa buong Green Cloud School sa North Island. Walang ibang nagawa si Luther kundi ituro ito. Hindi dapat lumabas ang mga ganoong salita sa isang negosasyon. Kapag lumabas nga, hindi nalalayo sa katapusan ng negosasyon. Hulaan mo. Napaka-irresponsible ng sagot ni Terence kaya't gusto ng samukan ng dugo ng mga tao. Mababaliw na sana si Luther, pero napilitan na lang siyang magpatuloy, sa palagay ko ay hindi, dahil hindi iyon mabuti para sa iyo at sa mga disipulo ng sekular na mundo na sumama sa iyo. Kahit hindi ka mag-isip para sa iyong sarili, dapat mo silang isipin, hindi ba? Maaari kayang nakatutok na ang Grand Elder sa kanila. Nagulat si Terence, ang Grand Elder ay isang nascent soul stage master, hindi ko inaasahan na ang estilo niya ng paggawa ng mga bagay-bagay ay kakaiba. Sinasabing kakaiba ito, ngunit ang totoo, ito ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan.
Ito. Hindi napigilan ni Luther ang mabulunan. Kahit na intensyon talaga iyon ni Jomar, hindi niya hahayaang si Jomar ang sisihin dito. Dali-dali niyang idinagdag, Tio Marshall, huwag mong intindihin ng mali. Walang ganoong intensyon si Grand Elder, at pareho lang tayo. Kailangan lang talagang isaalang-alang ang lahat, hindi ba? Dahil hindi naman ganoon ang ibig mong sabihin, anong ginagawa mo? Pinakawalan mo ako, at akala ko ay gagawa ng hakbang ang Grand Elder laban sa kanila, naiinis na sabi ni Terence. Gustong-gusto talagang bigyan ni Luther ng maling alarma ang mukha niya. Nilinaw na niya ito, at halatang seryoso siya. Wala nang ibang makakapagpanggap na hindi niya naiintindihan. Masaya pa rin ba silang makakapag-ayos? Ano pa ang ginagawa mo rito? Bakit hindi mo agad ipaalam ang mga intensyon ko sa Grand Elder? Pagmamakaawa ni Terence. Muling natulala si Luther. Wala man lang silang napag-usapan. Mula sa pananaw ng isang negosasyon, hindi man lang ito naging mainit na paksa. Paano ito natapos? Ano nga ba ang ibig mong sabihin? Wala akong oras para sayangin sayo. Sa susunod, tandaan mo nang mabuti na kung gusto mo talagang makipag-usap, hayaan mong pumunta ang Grand Elder at magsalita. Kung hindi kita tatanggapin, diretsyong sabi ni Terence. Sa puntong ito, kahit na makapal ang balat ni Luther, hindi na siya maaaring magtagal pa. Nahihiya na lamang siyang umalis. Pagkatapos bumalik sa tuktok ng bundok at makinig sa malungkot na ulat ni Luther, ang kanina'y malungkot na mukha ni Jomar ay agad na lalong pumangit. Hiniling ko sa iyo na subukan ang kita at saloobin ni Terence, ano ang nakuha mo doon? Nahihiya ang disipulo. Puno ng hiya at galit ang mukha ni Luther. Hindi siya masisisi sa hindi mahusay na pagganap sa kanyang trabaho, ngunit masyadong magulo ang mga pamamaraan ni Fang Terence. Mula simula hanggang katapusan, hindi niya mahusay na ginampanan ang kanyang mga baraha. Ano ang dapat niyang gawin? Kung gayon sabihin mo sa akin kung ano ang susunod mong gagawin. Gusto mo ba talagang personal na lumabas ang matandang ito? Malamig na sanggal ni Jomar. Hinding-hindi yan posible. Guro, hindi ka maaaring kumilos ng padalos-dalos hanggat hindi ka nakakarating sa huling hakbang. Kung hindi, talagang maaakit ka niya. Umiling si Luther at bumulong, bagamat nababalutan ng alikabok ang mukha ng isipulong ito sa pagkakataong ito, ngunit kung iisiping mabuti, hindi masasabing wala akong nakuha. Isa lang ang sigurado, ayaw niyang itapon ang lahat ng pagpapanggap na mabait sa atin, kung hindi, kapag direktang tinanong siya ng disipulong ito, hindi niya maiiwasang sumagot. Inasahan ko na ito. Kumunat ang noo ni Jomar, iniisip na imposibleng magkaaway sila ni Terence. Kung mangyari iyon, mananatili na lang siya sa ascending heaven cliff habang buhay. 5,346. Oo, at may isa pang punto. Maaaring ayaw akong kausapin ng direkta ni Terence, pero hindi ibig sabihin noon ay pipilitin kanyang kausapin siya ng personal. Tutal, hindi lang naman tayo ang kailangang makipagkompromiso, kailangan din niyang gawin iyon mula sa kanyang pananaw, pagsusuri ni Luther. Tapos, sumenya si Jomar na magpatuloy siya. Sa tingin ko ay may sarili ring mga kahilingan si Terence, at gugustuhin din niya tayong makausap, pero ayaw niya tayong kausapin ng ganito. Una, iniisip niyang masyado siyang pasibo, at pangalawa, iniisip niyang mababa ang kalidad nito para sa kanya. Siguro naghahanap siya ng paraan para makipagnegosasyon sa atin, sabi ni Luther. Sino yan? Tanong ni Jomar. Reggie, sa lahat ng mga matataas na opisyal sa Golden Core Stage sa Green Cloud Sect, ito lang ang makakausap ni Terence at makukuha ang tiwala nito. Sige, hanapin mo siya kung gayon. Isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Jomar. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na niya kailangang isipin pa na malaman na si Reggie ay magiging isang patay na tao. Nang hanapin siya ni Luther, nag-iisip pa rin si Reggie ng mga paraan upang makuha ang iba pang nasa itaas na antas ng gintong core stage. Alam niya na ito ay isang kritikal na panahon kung saan ang mga puso ng mga tao ay nakasandal sa isa't isa. Ang isa pang taga-suporta ay nangangahulugan ng isa pang punto ng kapangyarihan at isa pang pagkakataon ng tagumpay.
Nang bigla niyang makita si Luther, ang personal na disipulo ni Jomar, nanlamig ang dugo ni Reggie. Ang una niyang reaksyon ay nabunyag na ang bagay na ito, at handa na siyang pabagsakin ng Grand Elder. Nang maintindihan niya ang ibig sabihin ng Grand Elder, hindi niya maiwasang mabigla. Mula sa mga salita ni Luther, handa na ang Grand Elder na makipagnegosasyon kay Terence ng pantay-pantay, at sila ni Luther ay mga kinatawan ng isa't isa sa negosasyon. Siyempre, hindi nang ahas si Reggie na sumang-ayon sa isang bagay na tulad nito. Matapos maunawaan ang mga intensyon ni Luther, mabilis siyang tumakbo papunta sa paakyat na bangin upang tanungin si Terence. Dahil gusto nilang mag-usap tayo. Wala naman tayong mawawala, sagot ni Terence. Kung ganoon, paano? Mahinang sabi ni Reggie. Hindi ka ba marunong makipagtalo? Tumingin sa kanya si Terence. Nag-aaway. Medyo nalilito ang mga mata ni Reggie. Lolo ni Marshall, dapat may layunin tayo sa ating negosasyon, di ba? Maaari bang maging layunin natin ang pagtatalo? Oo, ang pagtatalo ang layunin natin. Maaari kanyang kausapin kahit anong gusto niya. Isa lang ang kailangan mong gawin. Huwag kang tumutol o sumang-ayon. Sa madaling salita, pagtatalo lang yan. Kapag nawalan ka na ng malay, magtatagumpay ka na, sabi ni Terence. Bakit? Hindi masyadong naintindihan ni Reggie ang ibig sabihin ni Terence, ano ang punto ng lahat ng ito. May dalawang dahilan. Una, ang halos patay na tao ngayon ay si Dustin at hindi ang ating mga kababayan, kaya sila ang dapat na mabalisa. Wala tayong dahilan para mabalisa. Sa negosasyon, ang sinumang nababalisa ay palaging nasa kawalan. Maghintay ka lang at tingnan. Kapag ang argumento ay tumagal ng masyadong matagal, tiyak na mawawalan sila ng kontrol. Iyon na ang ating pagkakataon, sabi ni Terence. Oo. Tumango si Reggie at nagtanong, ano ang pangalawa? Ikaw ang pangalawa, sabi ni Terence. Ako. Tanong ni Reggie na nalilito. Hayaan mong itanong ko sa iyo, ano ang nakamit mo sa pagbihag sa puso ng mga tao? Tanong ni Terence. Napakaliit. Namula si Reggie sa hiya. Hindi naman sa hindi siya masipag magtrabaho, pero ang kanyang lakas at katayuan ay napaka-ordinaryo. Kadalasan, siya ang tipo ng tao na walang pumansin sa mga senior executive ng Golden Core Stage. Sa puntong ito, wala siyang kahit anong appeal. Kahit na hindi sila nasiyahan sa paksayo ng pamilya Chen, pagkatapos marinig ang kanyang panukala, tatawa lang sila at sasabihing minamaliit nila ang kanilang kakayahan. Iilan lang ang talagang seseryosohin ito. Medyo bumuti na ngayon, ang pagkabila mula sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Terence ay naging dahilan upang tumigil ang iba pang mga Golden Core Stage executive sa pangungutya kay Reggie tulad ng dati. Kung tutusin, sa kanilang paningin, kahit na hindi maihahambing si Terence sa isang bagong silang na Soul Old Monster tulad ng Grand Elder, isa pa rin siyang nilalang na hindi nila kayang harapin. Gayunpaman, hindi makatotohanang sabihin na madali nila siyang mabibitag. Sa makatuwid, ang negosasyong ito ay isang pagkakataon upang mapalakas ang ating impluwensya, sabi ni Terence. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Reggie. Hinampis niya ang kanyang ulo at sinabing, naiintindihan ko. Ang ibig sabihin ng lolo ni Marshall ay hindi lamang kailangang ipagpaliban ang negosasyong ito, kundi kailangan din itong ipagpaliban hanggang sa malaman ito ng lahat. Sa ganitong paraan, bubuo ang buong sekta ng isang konsepto na ikaw at ang Grand Elder ay magkapantay sa katayuan, at ako, bilang iyong negosyador, ay magagamit din ito upang mapabuti ang aking katayuan at impluwensya. Tama iyan, pero may ibang kahulugan. Alam ng lahat na ang Green Cloud School sa Hilagang Isla ay nahahati sa lokal na paksayon at sa paksayon ng pamilya Chen. Ngayon, ang Grand Elder ng magkabilang panig ng negosasyon ay ang kinatawan ng paksayon ng pamilya Chen. Kaya, sino sa tingin mo ang kinatawan ng pangunahing paksayon ng grupo? Kumunat ang mga labi ni Terence. Siyempre, ikaw yan? Lolo Tito Maestro. Nagliwanag ang mga mata ni Reggie. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya makuha ang mga nakatataas at disipulo ng Golden Core mula sa ibang lokal na sekta na sumama sa kanya ay dahil hindi sila naniniwala na kaya niyang pasanin ang bigat ng lokal na sekta.
Ngayong namukod-tangi si Terence at nanawagan ng labanan, hindi lamang niya madaling napinsala si Dustin, napilitan pa niya ang Grand Elder na umupo at makipagnegosasyon ng matyaga. Ito ay isang bagay na kahit ang pinuno ng sekta na si Zijin Hong ay hindi kayang gawin. Sa ganitong paraan, kapag ang konsepto ng pagtutunggali bilang pantay ay malalim nang nakaugat sa puso ng mga tao, imposibleng hindi maging pinuno ng mga lokal na sekta si Terence. Dahil lahat ng mga nakatataas na Golden Core at mga disipulo ng mga lokal na sekta ay magtitipon dito ng mag-isa, at kapag nakabuo na sila ng isang puwersa, hindi na ito mapipigilan. Kaya nga hindi ka pa rin makikipagtalo sa kanya. Nagkibit-balikat na sabi ni Terence. Naiintindihan ko. Agad na umalis si Reggie, puno ng kumpiyansa. Ang sumunod na nangyari ay eksakto sa inaasahan ni Terence. Maaaring magmukhang tapat at mabait si Reggie, ngunit sa totoo lang ay napakatalino niya. Nagawa niyang makipagtalo kay Luther na parang bulaklak na nahuhulog mula sa langit, at hindi naman siya nalalagay sa alanganin. Mababaliw na sana si Luther. Akala niya mas magiging kalmado siya kung hindi niya kailangang harapin ng direkta si Terence, pero hindi niya inaasahan na darating ang lalaking ito. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryong palayok ng maligamgam na tubig, pero matapos ang mahabang pakikipag-ugnayan sa kanya, napagtanto niyang hindi pala kumukulo ang lalaking ito. Hindi rin siya kasing hirap pakisamahan ni Terence. Sa huli, maaari itong ibuod sa dalawang salita, hindi talaga. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Tutal, sa negosasyong ito, sila ang pasibo at mahinang partido. Bukod dito, ang kabilang partido ay hindi nakikipagtulungan. Sa katunayan, dapat sabihin na sila ay lubos na nakikipagtulungan. Nagsasayang lamang sila ng oras. Ang kabilang partido ay determinado na lumaban sa isang matagalang digmaan. Ano ang magagawa niya? Kung hindi dahil kay Dustin, matagal na sana siyang nagalit kay Jomar. Pero ngayon, ang tanging magagawa niya lang ay ang pagniwi at pagpigil sa galit, dahilan para ipagpatuloy ni Luther ang pagdurusa kay Reggie. Pero habang tumatagal, nagbago ang imahe at katayuan ni Terence sa sekta ng Green Cloud ng North Island. 5,347. Si Terence, ang sinaunang tiyuhin sa Marshall na bigla na lang sumulpat mula sa kung saan, ay isang mainit na paksa, ngunit ngayon, siya ang pangalawa sa pinakamahalagang tao, pagkatapos ni Grand Elder Jomar. Palaging nagbabago ang puso ng mga tao, ang isang tagalabas na tulad ni Terence ay hindi dapat magkaroon ng anumang kinalaman sa lokal na paksayon, ngunit siya ay malapit ng maging tagapagdala ng bandila ng lokal na paksayon. Siyempre, malaki ang naitulong ni Reggie sa prosesong ito. Hindi lamang niya kinaladkad si Luther pabalik-balik, kundi itinaguyod din niya ang posisyon ni Terence at sinubukang hikayatin ang mga nakatataas at mga disipulo ng mga lokal na paksayon. Kung hindi sana mabilis na nagtipon ang mga taong ito, dapat ay may nagtutulak nito mula sa likod ng mga eksena. Sa kabilang banda, si Terence ay walang pakialam sa labas ng mundo. Bukod sa pagtuturo kina Amara at sa iba pa, ang tanging ginagawa niya araw-araw ay ang paglinang sa sarili. Umasa siya sa spirit grass upang mapabuti ang kanyang espiritu at mapalakas ang kanyang may. Ang dalawang ito ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin. Sa kabilang banda, si Linlin, na bumalik sa sekta ng Espada ng Niebe ng Nakajima, ay nasa panganib. Si Linlin ay nasa ilalim ng house arrest. Tama, bilang isa sa mga disipulo na may pinakakapansin-pansing pagganap sa sekular na mundo at sa mga sinaunang paglilitis, si Linlin ay isinailalim sa house arrest sa ikalawang araw pagkatapos bumalik sa sekta ng Snow Sword. Ang dahilan ay hindi niya sinunod ang utos ng sekta noong panahon ng experiential learning. Ayon sa mga intensyon ni Liping at Janfeng, sinusubukan nila ang lahat ng posibleng paraan upang tukuyin ang mga nakaraang aksyon ni Linlin bilang pagtataksil sa sekta. Kung mangyari iyon, hindi ito magiging kasing simple ng house arrest, kundi isang pampublikong pagbitay gamit ang 1,000 punyal. Gayunpaman, ang mga nakatataas sa konseho ng mga nakatatanda, kabilang ang pinuno ng sekta na si Valentino, ay malinaw na hindi mga hanggal. Nakikita nila ang malaking potensyal ni Linlin gamit ang kanilang mga daliri sa paa. Hindi sila gagawa ng isang bagay na makakasira sa kanya. Siyempre,
Bukod sa malaking potensyal ni Linlin, malaki rin ang naitulong ng 2 taong ito sa pakikipag-usap sa kanya. Isa sa kanila ay ang kanyang amo, si Xiaodong, at ang isa pa ay si Wu Qing. Kung si Xiaodong ang huling kandidato para sa mga matatanda sa listahan at walang gaanong masasabi, si Wu Qing, na namukod tangi sa kanya, ay isang taong hindi maaaring baliwalain ni Newman. Tutal, matapos ang pag-ikot sa sekular na mundo at ang sinaunang pagsubok, ang batang kandidato para sa mga matatandang ito ay naging eksperto na sa perpektong kaharian ng ginto. Sa buong sekta ng Snow Sword, bukod sa Supreme Elder, na siyang tanging bagong silang na Soul Old Monster, ang pinakamalakas na tao ay isang cultivator sa Exceptional Gold Core Realm. Bago iyon, iisa lamang ang eksperto sa Exceptional Gold Core Realm, at iyon ay ang pinuno ng sect na si Valentino. Ngunit ngayon, ang sekta ng Snow Sword ay biglang nakakuha ng 2 pang master sa pambihirang Gold Core Realm, sina Wu Qing, Jianfeng, at Linlin, na nasa The Exceptional Foundation stage. Nang unang makita ni na Valentino at ng iba pa ang mga taong ito, pakiramdam nila ay tinamaan sila ng pay. Ang isang simpleng paglalakbay sa sekular na mundo ay nakapagdala na ng maraming haligi. Hindi lamang ito isang berdeng usok na umaakyat mula sa libingan ng kanilang mga ninuno, kundi isang nagliliyab na apoy na halos sunugin sila hanggang sa maging abo. Gayunpaman, para kay Valentino, na may karapatang magsalita sa sekta, ang biglaang paglitaw ng 2 huwaran ng Jindan ay isang tunay na problema. Ang tunay na problema ay kung may mga bagong manlalaro na darating, ano ang gagawin ng mga dating manlalaro? Ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay palaging isang makatotohanang mundo, at ang lakas ng isang tao ang nagtatakda ng kanyang katayuan. Sa sekta ng Espada ng Niebe, ang isang perpektong gintong core ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa isang tao at higit sa 10,000 tao. Natural, hindi maaaring maging malabo ang katayuan ng isang tao. Kahit na hindi nila direktang hayaang mapantayan ni na Wu Qing at Jianfeng ang antas ng pinuno ng sekta, kailangan nilang maging mas mataas sa iba. Kung hindi, hindi nito mapapantayan ang kanilang lakas. Gayunpaman, kahit na sumang-ayon ang pinuno ng bise-sekta na si Li Ping, sasang-ayon ba ang iba pang 5 elder, kabilang si Marco? Napag-uusapan na, si Li Ping, ang pangalawang pinuno ng sekta, ay palaging hindi mapakali. Dahil lamang sa pakikipagtalo niya sa dakilang nakatatandang si Marco kaya nakontrol ni Valentino, bilang pinuno ng sekta, ang sitwasyon. Ngayon na ang kanyang anak na si Jianfeng, na pangalawa lamang sa iisang tao at higit sa 10,000, ay biglang lumitaw, paano niya makokontrol ang pangkalahatang sitwasyon kung ang mag-ama ay magkahawak kamay upang sumabay sa pagkanta? Mabuti na lang at naroon pa rin si Wu Qing. Medyo nag-aalala si Valentino na sina Wu Qing at Jianfeng ay magkakampi, ngunit hindi niya inaasahan na magsisimula sila ng away sa sandaling makabalik sila, at ang pinagmumula ng lahat ng ito ay si Linlin. Sinubukan ni Jianfeng ang lahat ng posibleng paraan para patayin si Linlin, ngunit si Wu Qing, na hindi pa nagkaroon ng anumang relasyon kay Linlin, ay unang beses na sumulong, at ang kanyang ugali ay napakatigas. Kahit sino pa ang manggahas na hawakan si Linlin, kailangan nilang maging handa na harapin ang kanyang puot. Bagamat kakaiba ang kanilang pananaw, malinaw na natuwa sina Valentino at ang iba pa na makita itong nangyayari. Hindi lamang nila kayang protektahan si Linlin, isang batang talento na may malaking potensyal, kundi higit sa lahat, mayroon silang perpektong kandidato para balansehin si Jianfeng. Noong nakaraan, ang dakilang nakatatandang si Marco ang nagbalanse sa deputy sect leader na si Li Ping. Bagamat mayroon pang 2 pang master sa natatanging Gold Core Realm ngayon, binabalanse rin nila ang isa't isa, na naging maginhawa para kay Valentino na patuloy na kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon. Sa kabaligtaran, natulala si Jianfeng nang marinig niya ang deklarasyon ni Wu Qing. Naguguluhan na siya ng tulungan ni Wu Qing si Linlin noong pagsusulit, at ngayon ay mas seryoso pa ito kaysa dati. Handa pa nga siyang makipaghiwalay sa kanya para kay Linlin, na talagang wala sa inaasahan niya. Halos kapareho ito ng pagtayo sa panig ni Terence sa publiko. Ano ba itong ginagawa ni Wu Qing? Sa huli, sa harap ng hindi makatwiran at matigas ang ulong saloobin ni Wu Qing, at sa harap ng nagkakaisang momentum ni na Valentino, Marco, at ng iba pa, si Jianfeng at ang kanyang amang si Li Ping ay tanging pagsuko na lamang ang nagawa.
Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, sa wakas ay nakabuo sila ng mababaw na resulta ang house arrest. Bumalik si Linlin sa pagkakataong ito upang maghanda para sa closed-door cultivation. Matapos patatagin ang kanyang kaharian, magsisimula na siyang maghanda upang makapasok sa Golden Core Realm. Ang tinatawag na house arrest ay hindi masakit para sa kanya, at halos katumbas na ng walang parusa. Pagkatapos ng pulong, sadyang hinaranggan ni Janfeng ang daan ni Wuking. May problema siyang kailangan niyang alamin. Umalis ka nga dyan. Walang ekspresyong naglakad palayo si Wuking. Sandali lang. Hinaranggan ni Janfeng ang daan at hinintay na makaalis ang lahat ng iba pang mga nakatataas bago niya hininaan ang kanyang boses at sinabing, anong ginagawa mo? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo? Sumulyap si Wuking sa kanya. Siyempre naman. Huwag mong kalimutan na nasa iisang panig tayo. Ayos lang kung hindi mo ako tutulungan, pero paulit-ulit mo na palang pinrotektahan ang mga cold. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan nito? Galit na sabi ni Janfeng. Anong klaseng kahihinatnan ang maaaring mangyari? Mukhang walang pakialam si Wuking. Sa sobrang galit ni Janfeng ay halos sumabog na siya. Pinoprotektahan mo si Terence sa pamamagitan ng pagprotekta kay Linlin, pinagtaksilan mo ang Central. Oh. Pero bakit ko narinig na sinabihan tayo ng mga nakatataas na huwag nating guluhin si Terence? Kung ikukumpara, mas nararapat na tawagin kang traidor, at least hindi ko naman tinangkang patayin si Terence, di ba? Sagot ni Wuking. 5,348. Ikaw. Galit na galit si Janfeng na parang gusto na niyang samuka ng dugo. Habang sinasabi ito, puno siya ng sama ng loob. Noon, para matakpan ang bibig ni Wuking, napilitan siyang ibigay sa kanya ang kalahati ng spiritual sense grass. Sa huli, bago pa man sila makaalis sa trial grounds, bago pa man niya mapainit ang natitirang kalahati ng spiritual sense grass at maramdaman ang mahiwagang epekto ng spiritual sense tempering, hindi makatwirang inagaw ito ni Terence. Bilang resulta, ang spiritual sense grass na pinaghirapan niyang makuha ay napunta sa kamay ni Wuking, habang siya ay naiwan na lang na wala. Ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nagpapasuka na sa kanya ng dugo. May iba pa ba? Sumulyap si Wuking sa kanya at sinabing, kung hindi mo kailangang abalahin ang sarili mo, tumabi ka na lang. Babalik na ako para magtanim. Hindi maaaring iwan ng matagal ang damong may espiritu, dahil mababawasan ang epekto nito. Nakaramdam si Janfeng ng matamis na lasa sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong ito, sa sobrang galit niya ay samuka siya ng dugo. Umalis si Wuking ng walang pagmamadali, at si Janfeng ay tanging pagniwilang ang nagawa. Halatang sinusubukan nitong galitin siya, kaya ano ang magagawa niya? Huwag mo akong hayaang makahuli ng anumang ebidensya ng iyong pagtataksil, kung hindi ay ikaw ang unang magdurusa sa mga kahihinatnan. Napaigtad si Janfeng. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na may kakaiba kay Wuking. Kung ang pagprotekta kay Linlin sa unang pagkakataon noong mga sinaunang pagsubok ay medyo abnormal, kung gayon ang mga palatandaan ng abnormalidad ay lalong nagiging halata ngayon. Halos sigurado na siya na mayroong isang uri ng hindi masabi na koneksyon sa pagitan nina Wuking at Terence, ngunit wala pa siyang anumang ebidensya sa ngayon. Dahil walang anumang matibay na ebidensya, hindi nang ahas si Janfeng na makipagtalo sa doktor kahit na kainahinala ito. Kung hindi, gagantihan siya ni Wuking at ibubunyag ang pagpatay kay Terence. Maaaring mas malagay siya sa alanganin. Pagkatapos ng pulong, naging lubos na nakikipagtulungan si Linlin at tinanggap ang house arrest ng kusa. Siyempre, mag-iisa na talaga siya. Nakita ni Wuking na ayos na ang parusa kay Linlin, at natapos na niya ang kahilingan ni Terence, kaya hindi na siya makapaghintay na mag-isa na rin. Tutal, hindi lang niya basta-basta gustong gamitin ang kalahating spirit sense grass para sanayin ang kanyang espiritu at maging pinakamalakas na Golden Core Stage Master sa mga alamat. Mayroon pa siyang mas mahalagang layunin, binigyan siya ni Terence ng Golden Core. Ang hindi inaasahan ni Wuking ay ang katahimikan ng Snowsword Peak ay isa lamang ilusyon. Pagkalipas ng wala pang kalahating buwan, bumalik sa dati nitong gawi ang Snowsword Peak. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya direktang inatake si Linlin, ngunit may iba siyang plano.
Tuwing ika-15 ng bawat buwan, ito ang araw ng regular na pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng Ores Core Stage ng Snow Sword Sect. Lahat ng mga usapin ng sekta, malaki man o maliit, ay titipunin sa araw na ito upang pag-usapan at harapin. Maliban dito, maliban kung may mga espesyal na pangyayari, ang mga matataas na opisyal ay hindi espesyal na titipunin para sa isang pagpupulong ng mga matatanda. Gaya ng dati, ang pinuno ng sekta na si Valentino ay umupo sa gitnang upuan. Gayunpaman, ang dalawang upuan sa tabi niya ay kontrobersyal. Ang huling pagpupulong ay itinuring na isang seremonya ng pagtanggap. Hindi lamang sina Wuking at Janpeng ang naroroon, kundi pati na rin si Linlin, na nasa Perfected Foundation Building Realm. Mauunawaan na binigyan sila ng mga espesyal na upuan. Gayunpaman, ito ay isang regular na pagpupulong, at ang mga upuan ng bawat isa ay kailangang maingat na piliin. Alam ng lahat na habang mas malapit ang upuan ng isang tao sa pinuno ng sekta na si Valentino, mas mataas ang magiging katayuan nito. Kaya naman, palaging sinaliping, ang pangalawang pinuno ng sekta, at Marco Chi, na pinamumunuan ng 5 dakilang matatanda, ang nakaupo sa kaliwa at kanan. Sa madaling salita, si Liping ay nakaupo sa kaliwa at si Marco sa kanan. Ito ang palaging tuntunin. Pero ngayon, hindi na posible. Kung magpapatuloy ang mga bagay gaya ng dati, saan kaya uupo sina Wuking at Janpeng? Habang umaatres, kahit nakasalukuyang nag-iisa si Wuking, hindi niya muna kailangang isaalang-alang ito sa ngayon, ngunit naroon pa rin ang tuktok ng Snow Sword. Gaya ng inaasahan, pagkaupo ni Valentino, umupo si Janpeng sa kanyang kanang bahagi. Kasabay nito, ang kanyang ama, si Liping, ay umupo sa kaliwang bahagi ni Valentino. Ang mag-ama ay umupo sa dalawang pinaka-prominenteng upuan. Nang makita ang tindig na ito, agad na dumilim ang mukha ni na Marco at ng 4 na iba pang matatanda. Kadalasan, hindi sila lubos na nagkakaisa sa kanilang mga iniisip, ngunit sa sandaling ito, tiyak na iisa ang kanilang mga iniisip. Kung tutuusin, kung hahayaan talaga nilang gawing kanin ni na Janpeng at ng kanyang anak ang hilaw na kanin, hindi lang si Marco ang masisira ang katayuan. Ang 4 na iba pang matatanda ay daranas din ng isang kalamidad. Ito ay isang bagay na talagang hindi nila kayang tiisin. Janpeng, ano ang ibig sabihin nito? Kumunat ang noo ni Marco at sinabi sa malalim na boses. Hindi siya umupo, gayon din ang 4 na nakatatanda. Kung tungkol naman sa natitirang ordinaryong mga nakatataas na nasa Golden Core Stage, hirin sila ng ahas na umupo. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa buong Parliament Hall. Bukod sa pinuno ng sekta na si Valentino, tanging si Janpeng at ang kanyang ama lamang ang nakaupo. Pulong lang yan. Huwag kang basta tumayo lang dyan, dakilang matandang Chi, maupo ka agad. Nagkunwaring magalang si Janpeng at hinaila ang upuan sa tabi niya, sinenyasan si Marco na umupo. Nasa maling upuan ka. Diretsong sabi ni Marco. Ganoon ba? Tumingin si Janpeng sa kaliwat kanan, at sinabing may nagtatakang mukha, sa palagay ko ay hindi. Bukod sa pinuno ng sekta na si Hong, ako lang ang perpektong eksperto sa entablado ng Jindan dito. Bata pa ako, kaya huwag mo akong pagsisinungalingan, dakilang matandang Chi. Matagal na natigilan sina Marco at ang iba pa dahil sa kanya. Gayunpaman, hindi nila siya mapabulaanan sa sandaling iyon. Kahit sa buong sinaunang mundo ng pakikipaglaban, iginagalang ang lakas, lalo na ang sekta ng Espada ng Niebe. Walang duda tungkol dito. Gayunpaman, ang problema ay hindi ito isang sinaunang lipunan. Ang 4 na salitang iginagalang ang lakas, ay makikita sa iba't ibang aspeto at pamamaraan. Tiyak na hindi nila ito sasabihin ng malakas. Kung hindi, ano ang magiging pagkakaiba nila sa mga barbaro na hindi marunong ng magandang asal? Paano kung isa ka ng perpektong gininto ang core? Sino ang nagsabi sa iyo na tiyak na makakaupo ka sa pangalawang posisyon ng konseho ng mga nakatatanda? Janpeng, huwag kang masyadong mayabang. Galit na sanggal ng pangalawang nakatatanda. Kung gayon, kailangan kong magtanong ng may pagpapakumbaba, kung ang lakas ng yugto ng Jedan ay hindi sapat, paano ako makakaupo sa posisyong ito? Tinaasan ni Janpeng ang kanyang kilay at sinabi.
Kung gusto mong umupo sa posisyong ito, dapat ay mayroon ka ng kaukulang katayuan. Sabay-sabay na sabi ng ibang mga matatanda. Madali lang yan, isang bata at malakas na master ng Jedan stage na katulad ko, syempre, dapat akong pagkatiwalaan ng isang mahalagang gawain, di ba? Kung hindi, hindi ba't sayang lang ang talento? Walang hiyang humajejek si Janfeng. Nanginig ang mga mata ng lahat nang marinig nila ito. Bagamat may katuturan ito, ang mga salitang ito ay nagmula mismo sa bibig ni Janfeng. Talagang walang hiya siya sa isang antas. Ang mukha ng lalaking ito ay kasing kapal ng pader ng lungsod. Kung gayon, ano ang magagawa natin para hindi masayang ang talento? Sinamantala ni Marco Chi ang pagkakataong magtanong ng hindi binabago ang kanyang ekspresyon. 5,349. Siyempre, kailangan kong magayos ng posisyon na tugma sa aking lakas sa malaking bilog ng entablado ng Jindan. Pinuno ng sekta na Hong, anong uri ng posisyon sa tingin mo ang dapat iayos para sa akin? Humarap si Janfeng kay Valentino at sinabi. Nalipat ang atensyon ng lahat kay Valentino, na tahimik lang sa lahat ng oras na ito. Tinatapik pa rin niya ang mesa dahil sa nakagawian. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, dahan-dahan niyang sinabi, hindi ito maliit na problema. Kailangan natin itong pag-usapan. Nagkatinginan ang lahat ng walang imak. Sinabi niya iyon na parang seryoso siya, pero ang totoo, para lang itong walang sinasabi. Hindi ito kasalanan ni Valentino. Sa kanyang pananaw, wala na talagang ibang paraan. Tutal, sa anumang kaso, ang isang bagong henerasyon ng mga master tulad ni Janfeng ay dapat magpasa ng isang mabigat na responsibilidad. Kung hindi niya lubos na magagamit ang mga talento ng mga perpektong Jindan Stage Masters, kung gayon ito ay isang pagpapabeya sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng sekta. Gayunpaman, upang makontrol ang pangkalahatang sitwasyon, hindi maaaring hayaan ni Valentino na si Janfeng, isang sumisikat na bituin, ang masakop ang host. Kung hindi, batay sa pag-uugali ni na Janfeng at ng kanyang amang si Liping, tiyak na mawawala ito sa kontrol sa hinaharap, at iyon ay magiging isang malaking problema. Pinuno ng sekta na si Hong, ang ibig mo bang sabihin ay mahalagang paksa ito para sa araw na ito? Nagpalitan ng tingin sina Marco at ang iba pa. Tama iyan. Magsiupo muna kayo. Hindi na kailangang madaliin ang labanan para sa mga pwesto. Kung maipapahayag ninyo ang inyong mga opinyon at makakabuo ng conclusion, sa palagay ko ay hindi na kailangang mag-away pa. Ano sa palagay ninyong lahat? Mungkahi ni Valentino. Sige, sabi niya. Hindi nagatubili si Marco at inakay ang mga matatanda papunta sa kani-kanilang mga upuan. Kung gayon, sino ang unang magsasalita? Tumingin si Valentino sa paligid ng silid. Siya lamang, ang pinuno ng sekta, ang may huling desisyon sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, habang ginagawa niya ito, lalo niyang hindi maipapakita ang kanyang saloobin ng maaga. Sa pamamagitan lamang ng pananatiling tahimik at pagpapahintulot sa lahat na magpahayag ng kanilang mga opinyon sa kanya magagawa ang pinakamalaking pagkukusa. Nagtinginan sina Marco at ang iba pa at nanatiling tahimik. Dahil hindi pa sila naabisuhan ng maaga, walang nang ahas na magsalita ng padalos-dalos bago pa maging malinaw ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan. Kung gayon, magsasalita muna ako ng kaunti. Tumawa si Liping at sinabing, tulad ng kasabihan, ang pagpili ng isang karapat-dapat na tao ay hindi nakakaiwas sa mga kamag-anak. Bagamat anak ko si Feng, dahil isa na siyang master ng malaking bilog ng entablado ng Jedan, sa palagay ko ay dapat siyang italaga sa isang kaukulang mahalagang posisyon. Kung hindi, kung sakaling kumalat ang balita, hindi lamang magiging mahirap kumbansihin ang publiko, kundi maaari rin siyang pagtawanan ng mga tagalabas, na hindi naaangkop. Pangalawang pinuno ng Sekta Zhu, linawin mo na lang. Anong uri ng mahalagang posisyon sa tingin mo ang dapat ibigay sa kanya? Pinaikit ni Marco ang kanyang mga mata at nagtanong. Bilang isang pangalawa lamang sa Grand Elder, sa palagay ko ay dapat man lang siyang maging pangalawang pinuno. Siyempre, hindi ko sinabing dapat siyang maging pinuno ng sekta. Tutal, bata pa rin siya at wala pang karanasan. Hindi niya kayang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon sa ngayon, sabi ni Liping. Nanginig ang mga mata ni Valentino nang marinig ito. Nanatili siyang hindi nagbabago ng ekspresyon, ngunit hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso.
Hindi niya makontrol ang pangkalahatang sitwasyon sa ngayon. Ibig sabihin ba noon ay gusto niyang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon sa hinaharap? Lumalabas na ayaw pala ng mag-amang ito sa pangalawang pinuno, ngunit naghahanda silang magplano para makuha ang posisyon nito bilang pinuno ng sekta. Bagamat napakunot ang noo ni Marco at ng iba pa nang marinig ito, natatawa pa rin sila sa kanilang mga puso. Masyado talagang arrogant ang mag-amang ito. Hindi ba't malinaw na itinutulak nila si Valentino sa kanilang panig? Ang pangalawang posisyon. Mula sa literal na kahulugan, ang mga nasa ibaba ng pinuno ng sekta ay natural na ang mga pangalawang pinuno ng sekta. Pangalawang pinuno ng sekta Tingzo, sinasabi mo ba na handa kang magbitiw sa tungkulin at ibigay ang iyong posisyon sa iyong anak? Ngumisi ang ikatlong nakatatanda. Wala akong tutol dyan. Bagamat walang anak na pumalit sa negosyo ng kanyang ama sa Snow Sword Sect, espesyal ang sitwasyon ng iyong pamilya. Napakabuti ng anak mo. Sa tingin ko ay halos imposibleng hayaan siyang pumalit sa iyo bilang deputy sect leader, pahayag ng ikalimang elder. Karagdagang mungkahi. Tumango ang pang-apat na elder. Sangayon din ako. Tumango rin ang pangalawang elder. Dahil iyon ang iniisip ng lahat, wala akong tutol. Tumango rin si Marco. Hindi na makatotohanang pilitin si Janfeng na kunin ang posisyon. Dahil ganoon nga, mas mabuting hayaan na lang niya itong palitan ang posisyon ng kanyang ama. Sanay na rin naman siyang makipaglaban sa deputy sect leader, kaya hindi na mahalaga kung ang ama ay palitan ng anak. Hehe, mukhang hindi naintindihan ng lahat. Isa akong matapat na deputy sect leader. Kahit wala akong kwenta, nagsikap pa rin ako. Isa pa, hindi ko naman sinabing gusto kong isuko ang posisyon ko sa mas mabuting tao, di ba? Malamig na tumawa si Liping. Isa pa, gusto kong idagdag na ang aking ama, bilang pangalawang pinuno ng sekta, ay tila hindi siya ang pangalawang pinuno. Elder Chi, hindi ba't lagi mo nang sinasabing mas nakahihigit ka sa aking ama? Sabi ni Janfeng. Base sa sinasabi mo, interesado ka ba sa posisyon ko bilang dakilang matanda? Hindi napigilan ni Marco ang matawa. Janfeng, o Janfeng, kahit bata ka pa, lumaki ka sa sekta. Hindi mo ba alam kung paano mo nakuha ang posisyon ng dakilang elder? Ang dakilang elder ay pareho sa pinuno ng sekta, pareho silang pinipili ng konseho ng mga elder sa pamamagitan ng isang boto. Kasabay nito, kailangan din nilang makuha ang personal na pagsang-ayon ng dakilang elder. Sa tingin mo ba ay maaari kang maging dakilang elder dahil lang sa gusto mo? Ngumisi ang pangalawang elder. Tama iyan. Bukod sa lakas, ang pinakamahalagang bagay para sa isang dakilang elder ay ang kanyang kontribusyon sa sekta at ang kanyang malalim na mga kwalifikasyon. Alin sa dalawang ito sa tingin mo ang kwalipikado para sa iyo? Sumabay ang iba pang mga elder. Natigilan si Janfeng. Bagamat hindi ka nais-nais ang mga salitang ito, wala talaga siyang paraan para pabulaanan ang mga ito. Bukod sa lakas ng perpektong gininto ang core realm, wala na siyang iba pa. Hindi na kailangang banggitin ang kanyang mga kwalifikasyon. Kung tungkol sa kanyang kontribusyon sa sekta, si Marco ay kapatid ng dating pinuno ng sekta, na ngayon ay ang Grand Elder. Noon, malaki pa nga ang kanyang kontribusyon. Sa buong sekta ng Snow Sword, walang sino man ang maihahambing sa kanya. Ano ang nagawa niya, Janfeng? Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi ko kailanman ginustong maging dakilang elder ng sekta. Tanging nasabi ni Janfeng. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Nagkatinginan ang lahat. Pinakamataas na pinuno ng sekta, pero kailangan mong magdagdag ng 2 salita sa unahan, routine, direktang sabi ni Janfeng. Ang pinuno ng sekta ng managing vice. Agad na natigilan ang lahat, at pagkatapos ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Si Marco, ang dakilang elder, ay nagawang bahagyang pigilan ang deputy sect leader dahil sa kanyang seniority at halos kapantay niya. Gayunpaman, ang managing deputy sect leader, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay malinaw na mas mataas kaysa sa ordinaryong deputy sect leader. Natural, mas mataas din siya sa dakilang elder. Iyon ang magiging dahilan kung bakit siya ang pangalawang tao sa Elders Council. Kaya sinasabi mo na magkakaroon ka ng karagdagang pinuno ng sekta para sa mga bise.
Tumingin si Marco sa hindi natitinag na si Valentino at sinabing, pinuno ng sekta, Hong, sa tingin mo ba ay kailangan ito? Oo, kailangan ba yan? Hindi direktang sumagot si Valentino. Sa halip, sumama siya sa agos at tumingin kay Jianfeng. 5,350. Siyempre meron. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang pangalawang pinuno ng sekta ay dapat makibahagi sa pasanin ng pinuno ng sekta. Isipin mo, hindi lamang kailangang asikasuhin ng pinuno ng sekta na si Hong ang mga gawain ng sekta, kundi kailangan din niyang maglingkod sa dakilang nakatatanda. Kung mayroong anumang malalaking bagay sa mundo ng tunggalian, kailangan niyang personal na harapin ang ibang mga pamilya at sekta. Napakaraming bagay na dapat gawin, at napakabigat ng responsibilidad. Kaya, kinakailangan na magkaroon ng karagdagang pangalawang pinuno ng sekta. Ano sa palagay mo, pinuno ng sekta na si Hong? Prangkang sabi ni Jianfeng. Nakatingin ang lahat kay Valentino. Sa puntong ito, hindi magiging makatwiran kung siya, ang pinuno ng sekta, ay hindi magpapahayag ng kanyang paninindigan. Da! Paulit-ulit na tinapik ni Valentino ang mesa. Matapos panatilihing nasa katinoan ang lahat, bigla siyang ngumiti. Kung ganoon nga, magkakaroon pa tayo ng isa pang pinuno ng sekta ng bise. Kailangan kong umasa sa kanya sa hinaharap. Ano? Agad na nagulat sina Marco at ang iba pa. Malinaw na gustong ibahagi ng managing vice sect leader ang kapangyarihan ng sect leader. Kung ikukumpara sa kanila, ang sect leader na si Valentino ang dumanas ng pinakamalaking pagkalugi. Akala nila ay tatanggihan ito ni Valentino kahit anong mangyari, ngunit direktang pumayag ito. Ano ang nangyayari? Medyo nagulat din sina Jianfeng at ang kanyang ama na si Liping. Naghanda pa nga sila ng mga dahilan para harapin ang pag-iwas ng kabilang panig, ngunit hindi nila inaasahan na si Valentino ay magiging ganito kamataktika at sumang-ayon ng walang pangalawang salita. Salamat, pinuno ng sekta na si Hong, sa iyong tulong, bahagyang tumango si Jianfeng, na parang nakuha na niya ang tindig ng pinuno ng sekta na namamahala sa bise. Nang tumingin muli siya kay Marco at sa iba pa, halatang minamaliit niya sila. Ang bagong pangalawang figure ng konseho ng mga nakatatanda ay mabilis na natuto. Pinuno ng sekta na si Hong, hindi ito maliit na bagay. Hindi ba dapat natin itong iulat sa dakilang nakatatanda? Kumunat ang noo ni Marco. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Valentino, ngunit ang bagay na ito ay malinaw na hindi magandang bagay para sa kanya at sa iba pang mga nakatatanda. Dahil sa kanyang malalim na pakikipagkaibigan sa dakilang nakatatanda, naniniwala siyang hindi hahayaan ng dakilang nakatatanda na umakyat si Jianfeng sa leeg ng mga nakatatanda ng walang dahilan. Ito. Tinapik ni Valentino ang mesa at may kalabuan ang sinabi, ang usapin ng pinuno ng sekta ng managing vice ay talagang napakahalaga, ngunit ang Grand Elder ay nasa closed-door cultivation kamakailan, kaya hindi ko siya pinangangahas na istorbohin ng padalos-dalos. Ano ang opinyon ng iba? Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Ayon sa karaniwang gawain ng ating sekta ng Espada ng Niebe, ang pagpili lamang ng pinuno ng sekta at dakilang elder ang kailangang iulat sa kataas-taasang elder para sa kumpirmasyon. Ang iba pang mga bagay ay maaaring pag-usapan at pagpasyahan ng ating konseho ng mga elder. Kung kailangan nating guluhin ang kataas-taasang elder para sa bawat maliit na bagay, ano pa ang kailangan natin? Si Liping ang unang tumutol. Yan din ang iniisip ko. Ang pag-iisa ng dakilang matatanda ay may kinalaman sa kinabukasan ng buong sekta ng Espada ng Niebe. Paano natin siya magugulo dahil lang sa isang maliit na bagay na tulad ng sa akin? Kung may magpupumilit na pumunta, iminumungkahi kung hanapin niya mismo ang dakilang matatanda at tingnan kung ano ang magiging resulta. Tiningnan ni Jianfeng si Marco at ang iba pang mga matatanda ng may masamang intensyon. Natahimik ang lahat at tumingin kay Valentino. Ang pakikipag-usap sa dakilang matatanda ay isang espesyal na pribilehiyo ng pinuno ng sekta. Hindi maaaring lumampas sa hanay ang ibang tao at iulat ito maliban na lang kung may mga espesyal na pangyayari. Bukod dito, ang panggugulo sa pag-iisa ng dakilang matatanda ay isang seryosong bagay. Ang mga ordinaryong tao ay walang lakas ng loob na gawin ito.
Nag-isip sandali si Valentino at sa wakas ay nagpasya, paano kung ganito, ang bagay na ito ay kailangang iulat sa Grand Elder, ngunit hindi ito sapat na mahalaga para iulat ng mag-isa. Kaya, iuulat ko ito ng magkasama sa susunod na bibisitahin ko ang Grand Elder. Bago iyon, napagpasyahan muna ang bagay tungkol sa pinuno ng sekta ng bise. Matalino ang pinuno ng sekta, nagkatinginan sina Janpeng at Liping at ngumiti. Umiling na lamang sina Marco at ang iba pa. Dahil nakapagdesisyon na si Valentino, wala itong silbi kahit gaano pa sila tumutol. Dapat malaman na ang pinuno ng sekta ang may huling desisyon. Bukod pa rito, sina Janpeng at Liping ay may karapatang magsalita. Kaya, tatanggapin na lamang nila ang kanilang kapalaran. Sige, dahil mataas ang tingin sa akin ng pinuno ng sekta, ako, si Janpeng, ang papalit sa posisyon. Gaya ng kasabihan, ang isang bagong opisyal ay kailangang maging mahigpit kapag siya ay nanunungkulan. Bilang Managing Vice Sect Leader, ito ang unang pagkakataon na dadalo ako sa Elder Conference. Hindi ko maaaring masyadong bigwan ang lahat. Sandali na tumigil si Janpeng, pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa isang babaeng nakaupo sa huling hanay. Ito ay ang kanyang malamig na amo, si Xiaodong. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Xiaodong nang tingnan siya nito ng ganoon. Noong huling beses na naglunsad ng pag-atake ang kabilang panig, si Wu Qing ang nakapagpigil nito. Ngayon, si Wu Qing ay nasa isang liblib pa rin, at si Janpeng ay naging pinuno ng sekta ng bise na pangalawa lamang sa isang tao at higit sa 10,000 tao. Kung maglulunsad siya ng isa pang pag-atake sa publiko, ano ang kayang labanan niya laban dito? Gaya ng inaasahan, ang susunod na pangungusap ni Snow Janpeng ay kay Linlin, bilang pinuno ng sekta ng Vice, ang una kong paksa ng talakayan ay ang pag-uusap muli tungkol sa cold. Ano pa ba ang meron, cool? Natapos na natin ang isang conclusion noong nakaraang pagpupulong, gusto mo bang ibagsak ito? Mabilis na tugon ni Xiaodong. Ano ang posisyon mo? May karapatan ka bang magsalita ngayon? Sinulyapan siya ni Janpeng nang may paghamak. Namula sa galit ang mukha at tainga ni Xiaodong, at hindi siya nakapagsalita ng matagal. Sa katunayan, kung pag-uusapan ang katayuan, siya lamang ang huling kandidato para sa nakatatandang posisyon, habang kabilang partido ay ang marangal na pinuno ng sekta na executive vice. Magkaiba ang kanilang antas. Sa sandaling ito, lumapit si Valentino para tumulong, ayos lang, sabihin mo lang ang gusto mo. Gayunpaman, naayos na ang usapin ni Linlin, hindi mo na kailangang tumitig pa sa kanya. Malaki na ang naging hakbang niya nang magdesisyon siyang payagan ang pinuno ng ehekutibong bise-sekta na pumasok sa sekta. Kung patuloy siyang magpaparaya at makikipagkompromiso sa ganoong malamig na usapin, medyo kulang ito sa kanyang kita. Sa paningin ni Marco at ng iba pa, maaaring isipin nila na palihim siyang nagkasundo kina Janpeng at Liping, at pagkatapos ay mag-aaway sila. Hindi iyon ang sitwasyong gusto niyang makita. Pangalawang pinuno ng sekta, totoo na ang isang bagong opisyal ay kailangang magsunog ng 3 beses. Gayunpaman, hindi ba't masyado kang mapilit sa paulit-ulit na pagsunog sa parehong lugar? Malamig na tumawa ang ikatlong elder. Nagpakita rin ng mapaglarong tingin sina Marco at ang iba pa. Mali ang pagkakaintindi ninyong lahat. Bagamat si Linlin pa rin ang tinutukoy ko, hindi ko tinutukoy ang pagsuwi niya sa mga utos habang nagsasanay. Sa halip, ang tinutukoy ko ay ang isa pa niyang seryosong krimen, ang pagbabahagi ng paraan ng paglilinang ng isip ng ating sekta sa mga tagalabas. May katiyakang sabi ni Janpeng. Ano? Nang sabihin niya ito, lahat, kasama na si Xiaodong, ay nagulat. Ang pagsuwi sa utos ng sekta ay maaaring magaan o mabigat na bagay, at ang simpleng pagkakakulong ay maaaring makalusot dito. Ngunit kung ito ay talagang katulad ng sinabi ni Janpeng, at malamig na isiniwalat ang teknik sa puso ng sekta sa mga tagalabas, kung gayon ang krimen ay magiging talagang seryoso. Ito ay halos isang gawa ng pagtataksil sa sekta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.